Noong panahon, bago dumating ang mga banyaga, ang mga Pilipino ay dumedepende sa tradisyonal na paraan ng panggagamot. Isa na rito ang paggamit ng mga halamang gamot. Naniniwala rin sila na ang kalusugan ay hindi lamang katawan, kundi damdamin at espiritu rin. Kaya't ang panggagamot ay may kasamang dasal, ritual at awitin. Magandang araw po, Mang Tomas. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin. Bakit naparito kayo? Dahil masama po ang pakiramdam namin. Parang naninikip ang mga tiyan namin pagkatapos namin bumunot ng mga bulaklak sa gubat. Halika't maupo muna kayo. Mukhang napaglaruan kayo ng masamang elemento. Pagpasensya niyo na at makalat ang aking bahay. Ilalapat ko sa tiyan niyo to. Ngunit bago yan, tayo'y magdasal muna. Escucha las palabras de las brujas. Los secretos escondidos de la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Pumunta kayo ngayon sa sinasabi niyong gubat at inumin niyo ito, pinaghalong tanglad at salabat. Ipahin niyo rin ito sa inyong tiyan. Mapapawalang bisa nito kung ano man ang ginawa sa inyo ng masamang elemento. Maraming salamat ho, Mang Tomas. Kumaan po yung pakiramdam ko nung nilapit yung gamot sa tiyan ko. Ako rin po, parang biglang nawala yung sakit ng tiyan ko. Walang anuman, sa susunod mag-ingat kayo mga iha. Ayon kay Del Mundo noong 1994, bukod sa paggamit ng halamang gamot, may iba pang mga paraan na ginagamit ang ating mga ninuno. Isa na rito ang hilot, na may layuning ayusin ang daloy ng dugo, lamig at mga naipit na ugat sa katawan. Ang tawas naman ay isang uri ng spiritual na pagsusuri upang matukoy kung ang sakit ay dulot ng masamang espiritu o husog. Ang orasyon ay mga dasal o bulong na kadalasan ginagamit ng mga spiritual na manggagamot. Mahalaga ang ganitong uri ng pagtatangka sa kasalukuyan konteksto ng nursing sa Pilipinas dahil inilantad nito ang pinagmulan ng holistic approach sa halip na tumuon lamang sa pisikal na sintomas. Binibigyang halaga rin ito ang emotional at spiritual na kalagayan ng pasyente, isang mahalagang aspeto sa epektibong pagbibigay ng serbisyong medikal. Ang pag-unawa sa mga traditional practices ay hindi lamang nagpapalalim sa ugnayan ng healthcare provider at pasyente, kundi nakakatulong din ito sa pagbibigay ng mas personalisado, makatao at epektibong pangangalaga. Buenos dias, kumusta ang pasyente? Padre, mataas pa rin po ang temperatura ng ating pasyente. Ngunit pupunasan ko po siya para bumaba ang kanyang temperatura. Muy buen, gawin mo itong convidado. Alahanin mo, service a los enfermos es servir a Dios. Oo, Padre. Buenos dias. Magandang umaga din po, Padre. Dadaling pa po ba ang kapatid ko? Todo estas en las manos de Dios. Manalangin tayo. Padre, natapos ko na pong punasan ng ating pasyente at napainom ko na rin po ng tubig ang ating pasyente. Muy buen, isa kang mabuting katulong. Ang ganitong pag-aalaga ay mahalaga sa ating misyon. Ang simbahan ay nandito upang tumulong. La caridad es la medicina del alma. According to Alcantara of 2020, healthcare during the Spanish period was led by the friars, caring for the sick as part of the religious duties. Filipinos helped them with the basic tasks, marking them as organized caregiving. This led us with the foundation of core nursing values like compassion, service, and respect, values that we still uphold today as nursing students. Magandang umaga po. Excuse me po.
Good morning, Mom Angel. We are the new Filipino nursing students. I am Gabby, and this is my friend Isabel. Good morning, girls. I see that you are both part of the first batch of the formally trainers here in the Philippines. So, are you ready to begin this journey? Yes, ma'am. We are nervous, but also we are excited. Yes, we are, since we already help other people in our community, but we don't have any experience with real training. So now, we want to know how to take care of people properly with real knowledge. That's exactly what we learn here. Hygiene, anatomy, importantly, patient care. And according to our curriculum, you'll get hospital experience too, not just classroom lectures. Wow, that's amazing. We didn't expect that it's complete. So now we are going to do our best, and thank you for this opportunity. You're welcome, girls, but remember, this is only the beginning, and let's make history together. You can take your seat now? According to a 2020 article from BMC Learning, during the American period, formal nursing began in the Philippines with constructed curriculum with blended classroom learning and hospital experience. According to Study Report 2003 from Ethical of Care, Filipino nurses are trained to meet both local and international standards that continues our legacy. Our nursing education is rooted in this history, reminding us as student nurses to both privilege and responsibility. From ancient rituals to structured education, the evolution of nursing in the Philippines is a story of care, courage, and commitment. And as future nurses, we honor the past by serving hard, learning with purpose, and caring with dignity. Close with the fans!